Yes, good morning, church. Purihin po natin ang Panginoon, palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. Good morning. Welcome po sa ating pananambahan ngayong araw na ito. It's October 5. Hindi ako nagkakamali. It's October 5. Ay, November 5. Throwback, eh, no? Sabi nga ni Kuya Agus kanina, ang bilis na mag-dito sa Panginoon. When you're enjoying it, parang talaga, hindi mo na mamalakas. November na pala, like you got it. Kasi talaga naman, napaka-sarap na iilang mag-dito sa Panginoon. Pagaman, sa labas, pero tayo mo still have it. Maganda po talaga na tayo po ay sama-sama on site na events pero tinatawag na corporate anointing sa church. But of course, we honor yung mga kapatid po natin. Marami po sa salamat po for joining us today. Sa mga nagtatanong, yes, kami po ay located sa Via Maria sa City Star National. So happy, so glad kayo po ay nakasama natin. Siya rin po ay taga Las Piñas. So maraming salamat. We're hoping na si Brother Bobby po ay hindi ito yung uli. Kasi ito yung simula na para makapiling natin sa ating masayang fellowship. And of course, sa ngalan po ng Solution Worship ay nagpapasalamat pa rin po kami sa isa na mahalagang Thanksgiving party last Thursday. Salamat po sa pinili ni Kuya Albert. So, ang tapos ng ating karanasan last Thursday ay masayang-masaya. Sabi nga namin, sana ginawa na lang nating church celebration, no? And of course, maraming salamat din kay Ate Maisa doon sa masarap na nihanda niyang, hindi ko alam ang tawag doon eh. Sabi nila, masarap pero hindi ko natikman, Ate Maisa. Ano tawag doon? Croquettes. Iba yung crickets, bro. Iba yun, no? So, thank you, Ate Maisa. And, siya nga pala, mga kapatid. Come November 12, that's next Sunday, we will be celebrating our 4th anniversary ng church. So please, kung kayo po ay mga kaibigan natin at matagal na po namin hindi nakakasama online, wag po kayong mahiya. Wala pong condemnation sa church na ito. Kasi meron tayong mga kaibigan, mga churchmates na hindi po sila nakakapunta na, nahihiya po sila. Wala po kayong maririnig sa amin. Actually, meron kayong maririnig sa amin pag dumating kayo dito. Naku, miss na po namin kayo. Yun ang maririnig nyo sa amin. Amen. Kaya po gusto namin kayo makapiling next Sunday because meron tayong guest speaker, of course, si Pastora Berna Atcha. Ang makakapiling natin para ibigay po sa atin ang mensahe as we celebrate yung ating 4th year ng ating sambahan sa katapatan ng Panginoon. Amen. At sa kalipas na 4 na taon, tayo po'y nagsimula sa gitna ng pandemya pero tuloy-tuloy po tayo at hindi po tayo
ika nga nawalan ng loob because ay hindi natin namamalayan, nakaka-4 na taon na tayo. And FYI para po sa mga first time na dumalo at nakasama natin online, yes, nagsimula po ang ating church, ay kabubukas lang natin, nagpandemya, nag-lockdown. Pero hindi po naging dahilan yon para tumigil tayo because nagtuloy-tuloy po yung gawain ng Panginoon at ngayon po tayo po ay nagsa-celebrate na ng ika-4 na taon. So once again, next Sunday, that would be November 12. Eksaktong alas 9:30, magsa-celebrate na po tayo. Sabay-sabay tayo online. And we would like you to be part of that celebration. At kung wala po kayo dito, hindi kayo makakarating, sayang, maganda yung celebration after ng pananambahan. Yung bang online, nandito tayo. Hindi lamang po soda ang dadaling ni Brother Gio. And I'm so sure mas marami. Yelo naman. Yelo. Pero alam niyo, maganda yung yelo ni Brother Gio. Talagang purong tubig eh. Napapatunayan ko po yun na purong tubig talaga yung dinadala niyang yelo sa atin. Hindi tinipid yung tubig eh. Talagang yelong-yelo po talaga. At purihin ng Panginoon sa kanyang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen. So pwede po ba batiin ninyo ang inyong katabi, sabihin nyo, Shalom? Shalom. Yan. Good morning. And of course, binabati rin natin si Attorney. Nako, talagang tinutuon niya yung sabi niya last Sunday, Pastor, next Sunday maaga ako, praise and worship pa lang, nandito na ako. Yan. And of course, maraming salamat din kay Tita Lorna. Gusto kong pasalamatan kasi we had a great time kahapon. We were given an opportunity para i-dedicate yung kanyang apo. At tayo po ay naging bahagi ng pag-dedicate ng apo ni Tita Lorna. Binabati natin si Dos, na batang-bata pa at kanyang mga magulang. We're hoping na sila po ay nanonood sa ngayon. Amen and amen. So kapatid, muli po, batiin niyo ang inyong mga katabi. Sabihin mo, ikaw ay mahal na mahal na mahal ng Diyos. At syempre, mahal din kita. Sabi mo, mahal din kita bilang kapatid sa Panginoon. Amen and amen. Di po ba napakasarap, no? Pag tayo po ay nasa tahanan na ating Diyos. Kasi ito po yung safest place. This is the safest place in this world. Yung tahanan ng Diyos. Amen. At masaya pang kasama natin yung mga kapatid natin sa Panginoon. Amen. Kayo po ba ay excited na for the Word of God? Ako, excited na ako eh. So simulan na po natin. At tayo po muna ay dumulog sa panalangin habang atin pong papakinggan ang salita ng Diyos na hatid sa atin. O Diyos, aming Ama, minsan pa maraming salamat po dahil dinako mo kami sa iyong tahanan. Na kung saan, sabi mo kung naroon ng isa o dalawa na nagkakatipon, or 2 or 3 are gathered in your name. Panginoon, kahit kakaunti kami, Panginoon, pero nandun po kayo sa aming kalagitnaan. At Panginoon, gagawin po namin ang ninanasa na aming puso. Ikaw ay papupurihan sa pamagitan ng aming pag-aawitan. And of course, Lord, we ask sa oras pong ito, amin naman pong lalasapin at yayakapin at amin pong i-enjoy, O Diyos, ang iyong napakagandang mensaheng laan sa amin na kung saan ito po ay bubusog sa aming mga kaluluwa, sa aming isipan, sa aming damdamin at sa aming kalooban. Panginoon, dalayan ko po na ang mga salitang ibibigay niyo po sa inyong lingkod, ang inyong mensaheng ihahatid po sa amin ay maayos ko po mailahad at maipahayag sa umaga pong ito. Hindi lamang po sa aming mga kapatid sa on-site. Because Lord, even Lord, itong mga kasama namin online, Panginoon, ay maging malinaw po sa kanila ang mensaheng ating pag-uusapan na nagmumula po sa inyo. Salamat sa iyo, O Diyos. Ito po ang aking panalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Last Sunday was really a blast because ang ganda ng pinag-usapan natin last Sunday. Sino na po dito yung sinimulan na pong gawin yung praying in the Spirit? Amen. Ako maraming salamat. Gawin po natin yon. Marahil lang iba po sa atin Pastor, gusto ko matutuhan yan. Well, pwede nyo pong balik-balikan yung ating episode last Sunday. At napakainam po, ito po yung prayer na kung saan ay tinatawag na elevated prayers because we're praying in the Spirit. Tayo po ay in agreement with the Spirit of God. Wala na pong pinakamatinding panalangin, kundi po yung pananalangin sa Espiritu. And that's praying in the Spirit, also known as praying in tongues.
Kapag kayo po ay nalulumbay, nalulungkot, o kaya naman po ay punong-puno ng kabigatan ng inyong mga puso, o kayo po ay namamait sa inyong mga pinagdaraanan sa buhay, you pray in the Spirit. May mga pagkakataon, wala po tayong maisip na mga salita. Kung paano tayo magpipray, ito yung question natin last Sunday. So ano pwede natin gawin kapag hindi na natin alam kung ano ang ating mga ipapanalangin? You pray in the Spirit. Tayo po yung magpapasimula, ang Diyos po magpo-provide sa atin ng mga salita. Amen. At na-discuss po natin last Sunday, ang pagkilos po ng banal na spirito ay kakaiba sa pagkilos ng masamang espiritu. Ang pagkilos po ng banal na spirito, siya po ay nagli-lead or nag-guide po sa atin. So ibig sabihin, at your will, pwede kang magsimula at pwede mo ring tapusin ang pagpipray in the Spirit. Because the Holy Spirit will only lead you and guide you. Samantala, ang mga masamang espiritu po para ma-distinguish natin anong kaibahan kapag kayo po ay nakakakita ng pagkilos ng masamang espiritu. Ang masamang espiritu po ay very controlling. Nagmamanipulate po ng tao yan. Kaya pag nakakita po kayo ng mga sinasapian, yan po yung mga taong walang control sa kasarili nila. Sila po ay kinokontrol ng masamang espiritu. Bigla na lang nanginginig, o kaya naman, bigla na lang naman pong umiiyak na walang kaabog-abog at ang nakakalungkot pa rito, nagiging tampulan sila ng tukso, ng takot kasi nagiging salahula na sila. Umiiyak o ano man po yung mga liquid sa katawan o sa kanyang mukha ay tumutulo. Hindi ho magandang pagmasdan yun. Yung mga ganun pong tipo, ako po personally ay tinatayan ko po itong paniniwalang ito. Ito po ay nagmumula sa kalaban. Because ang espiritu ng kalaban, manipulative. Lahat ng sinasapian niya ay kinokontrol niya. Pero ang isa pong tao, isang mananampalataya na nagpapasailalim sa banal na spirito, hindi po gagawin ng banal na spirito na tayo po magmumukhang loko-loko, katawa-tawa, at kahiya-hiya. Dahil po ang banal na spirito, ang Diyos po natin, pag siya po ay kumilos, siya po ay may kaayusan. So kapag tayo po ay nagpipray in the Spirit, ikaw ang magpapasimula, but the Lord will give you utterance, mga salita. Pwede mong simulan, anytime pwede mo ring tapusin. Ganun po ang kaibahan ng banal na spirito sa masamang espiritu. And I pray, mga kapatiran, gawin po natin yon. Kami po sa bahay, ito po yung sekreto na aming nilalantad pag may mga nagtatanong sa amin. Kapag meron kayong karamdaman, kapag kayo po ay nalulumbay, nasasaktan, para bang tila hindi kayo dinadalaw na kagalahan, you pray in the Spirit. Amen and amen. So today, pag-uusapan po natin ay isa pang bagay na isasaalang-alang po natin bilang mga mananampalataya. Especially, tayo po mga mananampalataya, mga Kristiyano. Maganda po habang tayo ay umiidad tayo gracefully. Yung bang tipong hindi tayo nagiging grumpy. Gusto niyo bang kapiling yung mga taong grumpy? Meron ba dito mga taong gustong kapiling yung mga taong mapapait, masusungit? Naalala ko po nung bata ako, meron kaming mga pagkakataon sa buhay namin, yung mga barkada ko nung araw, alam niyo na mga kabataan, pag pupunta tayo sa mga bahay ng mga kaibigan natin, kaklase natin, minsan kinatatakutan natin yung tatay nung yung kaklase natin, kaibigan natin, kasi napakasusungit. Sabihin nung kaklase mo, huwag tayo masyado maingay, nandiyan tatay ko. Ako, pag nagalit yan, baka pati kayo mapalo, mapapalo ako, pati kayo madadamay. So pag nakikita namin yung mga tatay na kaklase ko, kinatatakutin natin. Now, nakakalungkot, sabihin ng ibang tao, ganyan talaga eh. Alam mo, ba't masungit yan? Tumatanda na eh. Alam mo, nung naririnig ko nung araw yun, nung bata pa ako, sabi ko sa sarili ko, ayokong tumandang kinatatakutan ng mga bata. Lalo tigit ng mga anak ko, Yung bang tipo bang, pag umiidad ka na, para bang sasabihin na lang sa'yo ng mga kabataan, pagpasensya mo na eh. Nagkakaedad na eh. Well, it's a choice, I believe, It's a choice. Lalo tigit sa atin po mga mananampalataya, you have a choice. At ito po yung distinction natin bilang mga mananampalataya sa mga unbelievers. At dapat po tayo mga mananampalataya, hindi pa man tayo nagsasalita, napapagpala na yung ibang mga tao. Napapatanong sila, ba't ganun? Hindi na ako magbabanggit ng pangalan kasi baka mahala tayong mga edad ninyo eh. Bakit ito? May edad na pero ang bait pa rin. Di ba? Mas maganda yung ganun eh. Bakit ito mukhang 100 taon na pero ang bait-bait pa rin? Di ba? Pero ito, ang bata-bata pa.
Yung edad niya, 35 pa lang, pero mukhang 46 na. You know why? Because hindi po niya na-enjoy ang buhay. At aalamin po natin, bilang mga mananampalataya, sa isang ibibigay ko po sa inyo isang tagpo sa Biblia, ano yung sikreto para tayo po ay mamuhay, kahit umiidad na tayo, ay nai-enjoy pa rin po natin. Nananagana sa atin yung kagalahan at ang kapayapaan. Sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So ito po yung layunin at pagnanasa ni Apostol Pedro, that grace and peace be multiplied to you. Amen. So paano tayo mahahalata ng mundo na tayo po isang mananampalataya? Kapag tayo po nananagana sa biyaya at kapayapaan. Kasi maraming tao po sa ngayon, sa totoo lang, wala pong kapayapaan. Alam niyo po ba kung ang kapayapaan po ay nabibili sa 7-Eleven, sa Alphamart, sa SM Department Store, ito po ang talaga namang sobrang bibilhin ng maraming tao. Pero hindi po ito binebenta. And this is good news. This is available kung inyo pong tatanggapin mula sa Panginoong Hesukristo. Pero maraming tao po willing bumili ng kapayapaan, pero hindi po nila matagpuan. Alam mo po, saan niyo po matatagpuan ang kapayapaan? At hindi lang basta kapayapaan. Nananaga ng kapayapaan. It's through the knowledge of God. So the more po natin naiintindihan, pinag-uusapan ng Diyos. At nauunawaan po natin na kanyang puso, doon po mananagana sa inyo ang kapayapaan. At hindi lamang po yun, pati po ng biyaya. Amen. Ako po, hindi nyo mahalatang may edad na rin po ako. Pero sa totoo lang, yung pong aking kagalakan na meron sa aking kalooban. Hindi ko po sinasabing ako po ay perpekto. Marami po akong mga flaws din. Pero as much as possible, by the grace of God, sabi ko, Panginoon, gusto ko pong mabuhay at maranasan po yung buhay na habang ako po'y umiidad, gracefully ay umiidad po at nakikita po sa aking patunay at patutuo sa aking buhay na buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. And I believe kayo rin po, ganun po ang naisin natin. Di ba, Tita Lorna? Gaya nga po ng lagi kong sinasabing illustration sa inyo. Tingnan nyo, pagmasdan nyo si Tita Lorna. Di ba? Hindi nyo mahalatang 300 years old na si Tita, pero talaga naman punong-puno ng buhay si Tita. Kahapon, habang amin binabagtas ang, anong tawag doon sa kalsadang yon sa Cavitex. At talaga naman, ang daming magagandang kwento ni Tita Lorna. I think isa po yun sa mga sikreto niya sa buhay kung bakit nananatili po niyang nararanasan ang masayang buhay. Pero higit pa po dito ay alamin natin kung ano bang sinasabi ng Biblia para maintindihan po natin at maisabuhay po natin yung buhay na ganap at kasiyasiya na ipinangako sa atin ng Panginoon. So, para po sa mga first time na dumako po at napadalaw sa ating pananambahan, sinisimulan po natin ang ating pag-aaral sa isang question. Dahil ang ating pong church ay known as Solution Grace Church. At ang Solution, nagtatanong, bakit may you yung solution ninyo? Because yung you po, ito po ay tugon para sa you. So meron tayong mga tanong na ating kaluluwa at sasagutin po natin yung mga katanungang ito sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. At ang naisin po natin, kapag nasagot po ito, ay ma-appreciate po natin ang ganda at ang lalim ng salita ng Panginoon. So ito po yung question natin for today. Paano magningning kapag nahaharap sa mga madidilim na sulok at pagsubok ng buhay? So it's possible ba na tayo po ay mag-shine in the midst of darkness? Yes! Bilang mananampalataya, kapag tayo po naiintindihan natin ang plano ng Diyos sa buhay natin, wala kang magagawa. Magniningning at magliliwanag ka sa mga panahon na ikaw ay nasa madidilim na sulok at pagsubok ng buhay. At dito ka makikita ng mga ibang tao. Amen. Halimbawa na pumunta po kayo sa isang madilim na lugar, mag-ilaw ka na isang, siguro kahit mag-ilaw ka lang ng posporo, magniningning po yun, magliliwanag yun sa gitna ng kadiliman. So atin pong message for today, it's entitled, Forget Not God's Faithfulness, Goodness, and Love. So once again, ito po yung ating question for today. Paano magningning kapag nahaharap sa mga madidilim na sulok at pagsubok ng buhay? Meron po ba ditong dumadaan sa mga madidilim na sulok? At marahil kayo po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay? Of course. Lahat naman tayo ay hindi po exempted dito. Pero ano yung sikreto na dapat po nating isasaalang-alang? Yan ang maganda po nating pag-uusapan. At is this possible na kahit meron po tayong mga pinagdaraanan,
ay magiging masaya pa rin po tayo sa ating mga buhay bilang mga individual, bilang mga family man, bilang mga estudyante, bilang mga manggagawa. Is it possible? Yes. Kaya nga po, pag pupunta kayo sa church, pawang mabubuting balita po ang hatid namin sa inyo. At kapag mabuting balita, wala pong masamang balita sa mabuting balita. Amen. No bad news in good news. Kaya po, it's really nice to be in the house of the Lord. Kaya po, sabi nga ni Brother Gio kanina, yung 6 days, ibinigay na natin sa ating paghahanap buhay. Why not, ilaan po natin yung nag-iisang araw para sa Panginoon. Na sa totoo lang, ang magbe-benefit naman po talaga, hindi ang Panginoon. Ang magbe-benefit po tayo. Isipin mo, for 6 days, tayo po ay bombarded with the negativities of this world. Isang araw lamang po ang hinihiling sa atin ng Panginoon for our benefit. Yung oras na yun, 2 hours nga lang maximum. Now, ano pong gagawin sa iyo ng Panginoon? When you come to church, ibobombard ka niya ng mga mabubuting balita para ihahanda ka niya pagdating ng Lunes hanggang Sabado. Amen. So, di ba? Hindi po ang Diyos ang magbe-benefit dito, tayo. At ito po yung susi at sikreto po ng isang matagumpay na mananampalataya. Sa Biblia po may tinatawag na mga nananagumpay na mananampalataya ni Yahweh. Siya po si Abraham. Meron din pong mananampalataya na talunan. Alam niyo kung sino yon? Si Lot. Kilala niyo si Lot? Ito po yung pumasok sa maraming salot. Naku, mapangit ng buhay ni Lot. Pero si Abraham, nananagumpay po siya. Gayon din po sa panahon natin sa ngayon. Maraming mga mananampalataya, even though sila po yung mananampalataya, I believe sila po ay saved. Pero kagaya ni Lot, hindi po sila nananagumpay sa buhay. Pero tayo po, ang layunin po natin, ang goal natin, maging kagaya ni Abraham. Saved ka na, nananagana ka pa, at talaga namang nakikita po ang katagumpayan sa buhay mo kahit nandito ka pa sa lupa. Amen. So tayo po iyon. Ito po yung mga taong sabik na sabik at uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, nung araw, kung babalikan po natin ang kasaysayan, sa panahon na kung saan ay nagministeryo po ang Panginoong Jesus, kasama po na kanyang mga alagad, wala pong pagkakataon sa buhay ng mga alagad nung araw na sila po ay nalagay sa kahihiyan o nalagay po sa, alam niyo na yung napahiya ang Panginoon sa kanila. Bagaman na marami po silang mga journey, marami silang mga adventures kasama ng Panginoon. Pero ni minsan, mga kapatid, hindi po nila nakita na sumalya at sumablay ang Panginoon. Mababasa po natin ng isang magandang kasaysayan mula po sa mga accounts ni Mark, ni Matthew at saka ni John, na kung saan ay nasaksihan po ng mga alagad ng Panginoon. Ang isa sa pinaka-celebrated na kwento sa Biblia, na ang Panginoong Jesus po ay nagpakain sa 5,000 mga kalalakihan. And I believe you know this story na kung saan hindi pa po bilang dito yung mga kababaihan at mga kabataan. Sabi po ng mga theologians, hindi naman po 5,000 ang pinakain ng Panginoon. So kung susumahin po ito, nasa 15,000 tiyan. Ganong karami ang pinakain ng Panginoon. Pero maging conservative na lang po tayo. 5,000 na lang po tayo. No? At alam niyo po ba, sa tagpong ito, na atin pong babagtasin sa umaga pong ito, para lalo po natin ma-appreciate ang kapangyarihan ng Diyos. At lalo pong managana sa atin na tayo po'y mamangha sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang katapatan, at sa Kanyang pag-ibig sa atin. Ay makikita po natin, bagaman ay ang mga main characters po sa tagpong ito, of course, ang ating Panginoong Hesukristo, si Philip, yung bata, yung lad, and of course si Andrew, yung kapatid ni Pedro. So dito po, mababasa natin mamaya na ang Panginoon po ay nagbigay ng pagsubok kay Philip. Yes, I believe ang Panginoon po, even po sa panahon natin sa ngayon, sinusubukan pa rin po tayo. Sinusubukan tayo hindi para kondinahin tayo ng Diyos because wala po sa bokabularyo ng Diyos na kondinahin tayo. Bagkus gusto lamang po ng Panginoon makita kung ano po yung reaction natin sa gitna ng krisis. At nasaan ba yung ating pagtingin? Nasa krisis ba o na kay Kristo? So tingnan po natin at samahan niyo po at bagtasin natin ang kwentong ito. Matatagpuan sa John chapter 6,
verses 5 until 7 po muna tayo. Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that these may eat?" Yung these po dito ay 5,000 kalalakihan. So, kung kayo po ay nasa kalagayan ni Philip, makikita mo paparating yung 5,000 kalalakihan. At pakalipas noon, tinanong siya ng Panginoon, "Philip, saan tayo kukuha ng ipapakain sa mga kalalakihang ito?" Then verse 6, sabi ni Jesus kay Philip, "But this he said to test him." So sinusubukan lang pala ng Panginoon Jesucristo si Philip. For he himself knew what he would do. Pero ang maganda po dito, even though tinest po niya si Philip, pero meron na pong plano at meron nang gagawin ang Panginoon. So sa atin po mga buhay, may mga pagkakataon na sinusubukan tayo ng Panginoon. Sasabihin sa atin, "Laverne, anong gagawin mo sa sitwasyong yan?" Gusto lang ng Panginoon mapakinggan yung ating mga insights, yung ating pagtingin sa sitwasyon. Then verse 7, Philip answered Jesus, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. So nakita po dito ni Philip yung vastness of the need, yung laki ng pangangailangan. Syempre, 5,000 mga tiyan po ang nagdaratingan. Isipin mo, 5,000 kalalakihan. Ibang klase pong kumain ng lalaki sa babae. Pero hindi na rin sa panahon natin sa ngayon. Kaing lalaki na rin yung mga babae. May mga ganun akong kakilala Pero gawin na lang natin conservative Iba pa rin nakain ng mga kalalakihan. Di ba? Di ba tita, Tita, konti kumain yan Karamihan naman dito, si Ate May, konti rin kumain yan. Mga 1/4 rice lang yan Pero sunod-sunod. joke lang. Pero iba kumain ng lalaki. So siguro yun ang naisip ni Philip, naku po, lalaki ng mga sikmura nito, ang dami natin papakainin. So, what did Philip see? The vastness of the need. Ang laki. Pero this time naman, kinausap naman po ni Jesus, yung kanyang isa pang alagad, si Andrew. Si Andrew po, ang personality ni Andrew, FYI, kapag may mga problemang dumarating, lagi po siya on the lookout for the solution. Ang ganda ng attitude ni Andrew. Kakaiba po siya. Samantala may ibang mga tao, di ba? Si Andrew po, pag nakita ng problema, naghahanap ng solusyon. Meron ba kayong mga kakilalang tao pag nakakita ng solusyon, naghahanap ng problema? Ang hirap kasama ng mga taong ganun. Si Andrew naghahanap ng solusyon and he found a solution sa isang batang maliit. Kasi yung batang ito may baon. 5 tinapay at 2 maliit na sardinas. Sundan po natin ang kasaysayan. This time, verses 8 to 9 naman po, still with John chapter 6. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to Jesus, "There is a lad here," o yung little boy, "who has 5 barley loaves and 2 small fish." Talaga pong nilagay po sa Biblia na ang nakuha po niya sa batang ito, yung baon ng bata, 2 small fish. Sabi po ng mga theologians, sardinas po ito. Hindi po ito mga balyena. Kung balyena to, baka pwede pang makakain yung 5,000 katao. But these are just 2 small fish. But what are they among so many? Sabi ni Andrew. So if Philip saw the vastness of the need, si Andrew naman, he did see the scarcity of the resources. Yung kaunting meron siya. Okay, nakakita ako ng solusyon. Lord, may problema. Pero ano magagawa ng 5 tinapay at 2 maliliit na isda? Wala magagawa to. Naku po, mga kalalakihan pa yan, lalakas sumibog niyan. Di ba? Although tayo dito mga kalalakihan, hindi tayo makarelate sa pinag-uusapan natin. Dahil hindi naman tayo ganun kalakas kumain. So what were Philip and Andrew's response to the problem of feeding the 5,000? Philip saw once again the vastness of the need na pangkaraniwan kapag tayo pinaharap sa mga pagsubok ng buhay, nakikita natin lagi, naku, ang laki ng pangailangan. Naalala ko po nung tayo po ay papalipat ng church. Pangkaraniwan, propensity ng mga tao. Even po ako. Napapaisip kami, ang mahal ng upa. Ang laki ng pangailangan natin. Pero kami po, ng aking may bahay, kasama po na ating leadership, sila Ate Amiel, sinasabi namin, Lord, wala kami, pero ikaw meron. Pero syempre, ang propensity ng tao, ang nature ng tao,
Lagi natin nakikita yung laki ng pangangailangan. Ganon din po si Philip. Samantala, si Andrew kakaiba ang nakita niya. Bagaman mayroon siyang solusyon, but he saw the scarcity of the resources. Meron nga, Lord, pero hindi kasya. Na bakit po kaya ganito ang attitude nitong dalawang alagad? Alam niyo kung bakit? Because ang kanila pong focus doon sa krisis. Bagaman kasama na po nila yung solusyon sa problema nila, hindi po nila napapansin si Kristo sa gitna ng krisis. And most of the time, tayo po mga tao, ang ating mga mata po, nakatingin tayo lagi horizontal. Ang gusto ng Panginoon, ang ating mga mata dapat vertical. Alam niyo po, sa panahon po ni Noah, nung pinagawa po ng Diyos ang Noah's Ark, bahagi po sa paalaala po ng Diyos kay Noah, huwag kang gagawa ng bintana sa gilid ng iyong arko. Kasi pag binuksan mo yung bintana sa gilid ng arko, makikita mo walang patag, puro tubig. Baka kayo ay magupo ng inyong takot. Ang pinagawa ng Diyos kay Noah, alam niyo po, napakatalino ng Diyos. Gumawa ka ng bintana sa ceiling. Para pag binuksan mo yung bintana sa ceiling, makikita mo yung kalangitan at ang probisyon na magmumula sa akin, sabi ng Diyos. So tayo po mga kapatid, mas mainam kapag tayo pinaharap sa pagsubok ng buhay. O kung kayo po ay nahaharap sa mga sulok ng inyong mga madidilim na panahon ng inyong buhay, huwag tayong titingin horizontally sa tao. At ikukumpara natin yung mga wala tayo sa meron ng mga tao. Sa totoo lang, marami pong meron sila at mas maraming wala tayo. Kapag horizontally nakatingin tayo sa tao. Yun po yung nangyari kay Philip at saka kay Andrew. Nakita nila yung vastness of the need. Nakita niya yung laki ng pangangailangan, according to Philip. At kay Andrew, nakita niya yung scarcity of the resources. Meron nga pero hindi sapat Noong araw, habang tayo pinaghahanap ng malilipatan na church, sabi namin, Lord, parang konti. Meron kami pero hindi sasapat. Alam niyo, nung binigay namin sa Panginoon, Lord, wala kami talaga, pero ikaw nananagana sa resources, bahala na po kayo, and the rest is history. Amen. At nakalipat po tayo dito sa biyaya ng Panginoon. So muli po, ito po ang pangkaraniwang nararanasan din po na marami mga mananampalataya sa ngayon, na lagi po tayo nakatingin sa demand ng ating mga kapwa-tao. Kaya po tayo natatakot, hindi natin namamalayan, nagiging mapait na tayo sa buhay. Hindi ka nang humingiti tuloy. Alam mo kung bakit? Nakikita mo yung demand ng sitwasyon. Paano na nga kaya pagdating ng panahon? Pag ako ay nagretiro, saan ako dadamputin? Nakatingin ka kasi sa paligid mo Natatakot ka Pero kapag tayo po nakatingala, vertically nakatingin tayo sa Diyos, Lord, wala akong resources, pero kayo po ay nag-uumapaw. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Now, alam niyo po ba yung power na kumikilo sa atin? It's the resurrection power of Christ. Kapag nakatingin po tayo sa itaas, vertically speaking, umaasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Pero kapag kayo po'y palagian, nakatingin sa kung anong meron po ang kapwa ninyo, manlulupay-pay po kayo talaga. Bakit ito may ganyan? Bakit ako wala? Ba't ito meron na naman? Ako wala na naman. Ako po, pag kinukumpara nyo sarili nyo sa ibang mga tao, you will see the vastness of the need and the scarcity of the resources, which is really not healthy for an individual like you and me. Hindi po healthy yun. Kaya po tayo dito sa church, ano pong lagi nating sinasabi, pinapaalala sa atin? Look up. Naalala ko pag dumadaan ako sa may Santa Cruz papunta ng Fiati. Look up, young man. Alam mo, sinasabi ko sa sarili ko, ang Diyos ang nagsasalita sa akin. Huwag kang tumingin sa paligid mo. Kasi ang resources po ng mundong ito ay talagang kulang na kulang. Pero ang resources po ng Panginoon natin, nag-uumapaw. Amen? So kapag naalala ko po itong mga katotohanan na ito, nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Lord, totoo lang wala naman talaga ako Minsan nga niloloho ako si Mrs. si Joe Alam mo, anong meron lang ako? Ikaw, sa akin. Meron lang ako edukasyon at gandang lalaki. Hinahampas ako Pero sa totoo lang, meron po talaga tayo. Alam niyo, kung meron kang Diyos, kung meron kang Kristo, you've got it all. Panalo na yon. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Panalo ka na doon.
Pastor, wala akong matabang bank account sa bangko eh. Huwag kang umasa sa bank account mo. Nung nag-pandemya, marami pong na-deplete ang bank account. Maraming nagpakamatay. You know why? Nakaasa sila sa taba ng kanilang pitaka. Nung naubusan, natakot. Yung iba po nagpatiwakal. That's not healthy. Marami pong mga tao sa mundo, marami tayong kapwa Pilipino, walang bank account. Pero nakatingin sila sa Diyos, hanggang ngayon po buhay. Amen. Yun ang susi. Amen. Alam niyo sa mga nanonood po sa ngayon, kung kayo po ay disappointed, depressed, kasi nga po nakikita yung parang bang wala na akong pangahawakan sa aking future. Meron po, gaya po ng sinabi ko kanina, if you've got Jesus in you, you've got everything. Wala ka nang hahanapin pa. Daig mo pa si Daniel Padilla. Diba? Kapag kasama mo si Kristo, this is true. Imposibleng pabayaan ka ng Diyos because sabi po ng Hebrews 13:5, for God has said this. Take note, God has said this, I will never leave you nor forsake you. What can man do to you? Ba't ka matatakot sa tao? Ang maganda pa po dito, magkakasama tayong magkakapatid sa Panginoon. Nagpapalakasan. So, panalo ba tayo? Yes! Panalo po tayo. So, sa kabila po ng mga pangyayari pong ito, tingnan po natin, balikan natin yung istorya, no? Alam natin, even po sa atin pong pagbabasa, alam natin hindi po nakapasa sa test itong si Philip at saka si Andrew. Kasi sa totoo lang, kung ang Panginoon po natin ay hindi Panginoon ng pag-ibig, pwede po niyang kondinahin yung kanyang dalawang alagad eh. Pwedeng sabihin ng Panginoon Jesus, Diyos ko ako, anong klase ba naman kayong mga alagad kayo? Wala kayong katiwa-tiwala. Ikaw, Philip, grabe ka, tagal mo na akong kasama. Nakatingin ka sa pangangailangan, sa dami ng pangangailangan. Ikaw naman, Andrew, tingin ka ng hanap ng solusyon. May nakita ka nga, pero hindi mo nakikita ang tunay na solusyon. Nakita mo yung kakulangan ng kung meron ka. Problema sa inyong mga alagad kayo, hindi kayo nakatingin sa akin. Hindi po gumano ng Panginoon. Ano pong ginawa ng Panginoon? Bagaman sila po ay sumablay sa testing ng Panginoon, He still provided these people not just enough provision, kundi po overflowing provision. Nananagana po ang provision ng Diyos sa kanila. Isipin niyo po ang Panginoon, ha? Maraming pagkakataon sa buhay natin, sumasablay tayo. Hindi tayo nananampalataya sa Kanya, pero wala kayong maririnig sa Diyos. Hindi Kanya duduruin. Kayo? Anong klase kayong tao kayo? Alam niyo, ang magandang reklamo ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, at sa atin din, ang sinasabi ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, you of little faith. Alam niyo, pag narinig ko sa Panginoon yon, nai-inlove ako lalo sa Panginoon. Hindi niya sinabing, you of little fasting. Hindi niya. Ano mo sinasabi niya sa atin? Pag sinabing, you of little faith? In other words, sinasabi ng Panginoon, ang dami kong provision, ang konti mo humingi. Yun po ibig sabihin ng you of little faith. Ba't ang liit ng pananampalataya mo sa akin, anak? Alam mo, He loves it when you ask big from Him. Kapag humihingi tayo sa Diyos sa malalaking bagay, alam mo, ipinapakita mo sa Diyos na nananampalataya kaya sa Kanya. Amen. Alam niyo po ang hinihingi ko sa Panginoon, sa ating church, Lord, bigyan mo kami ng 2-story church na mas mataas pa. Grabe ka naman pananampalataya mo, Pastor. Bakit hindi? Malaki ang Diyos natin eh. At alam ko po, pag mas malaki yung lugar natin, mas marami tayong taong mailalagay doon. At mas maraming tao makakapakinig ng salita ng Panginoon. Amen. Kung hindi po kayo naniniwala, hindi po ipipilit ng Diyos yun. But I praise God, sinusuportahan nyo at naniniwala kayo sa aking vision. Amen. And this is possible because I believe ang Diyos po natin, gusto niya. He loves it when we ask big from Him. Sabi po ng Luke chapter 12 verse 32, do not fear, little flock. God is talking to us. For your Father's good pleasure to give you His kingdom. Wow! Gusto ng Diyos, nananagana po tayo sa ating buhay. Amen and amen. So mga kapatid, sundan po natin ang istorya. Bagaman, sumalya ang mga alagad ng Panginoon, pero hindi po naging sanhi yun para hindi pagpalain at pakainin na umaapaw na pagkain ng mga kalalakihang ito. Sundan po natin verses 19 to 21. This time, yung parallel account naman po ni John sa chapter 6. Dito naman tayo sa Matthew chapter 14. Parehas pong itong pangyayari. Pero sa account naman po ni Matthew tayo magbasa. Then Jesus commanded the multitudes to sit down on the grass, and He took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven. So una pong ginawa ng Panginoon, nagpasalamat po siya.
sa Diyos Ama. He blessed and broke and gave the loaves to the disciples. So, bago po dumaan ang resources ng Diyos sa mga tao, ibinigay niya po muna yon sa mga disciples niya. Nakita niyo po yung walang ano po dito, sungitan. Pagkusbigayan talaga. From the disciples, gave to the multitudes. Nakita niyo po yung sistema ng Diyos. Kaya po kapag kayo po umaattend ng church, una pong nabibigayaan talaga yung mga nasa church. To be honest, ito po ang sistema ng Panginoon. And verse 20 tayo. So they all ate and were filled. Hindi lamang po sila basta nakakain. Bagkus sila po ay filled. Busog na busog. And they took up 12 baskets full of the fragments that remained. Plus, hindi po natapos doon. May natira pang 12 baskets. Parang kami kahapon, ang dami na namin kinain sa dedication ng apo ni Tita Lorna. Ang dami pa namin naiuwi. Hindi nga lang 12 baskets, pero marami rin po. Amen. Yan po ang puso ng Panginoon. Hindi po uso sa Panginoon ang sapat. He's a God of more than enough. Amen. Verse 21, now those who had eaten were about 5,000 men, besides women and children. So pinaalala na naman po ng account na ito, it's more than 5,000. And they were all filled. Pag sinabing filled, ito na yung mga taong tumigil na sa kakakain dahil busog na busog na. Ibang tipong, kain pa! Naku, hindi na, okay na. Wala na pong paglalagyan. Pati po batok, puno na. Nakakain na ba kayo nung ano? Yung pag pinipindot mo yung tiyan mo, parang bato. Nararanasan nyo na yung ganon? I believe ito yung mga karanasan ng mga taong to. Alam niyo, ang mga taong to, sunod ng sunod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit kumakain po sila. Pero hindi po sila tinataboy ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kagalahan po ng Diyos na ang mga anak po niya busog na busog. Kaya ito po isalungat sa tinuturo ng ilan na kapag tayo po'y sumunod sa Panginoon, nagdurusa at naghihirap ang mga mananampalataya. That is not true. Hindi po totoo yun. Dahil po ang gusto ng ang gusto po ng Diyos, tayo po ay filled ng spiritual and even physical food. Amen. Busog tayo. Ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak po ay namamalimos o naghihirap. Dito pa lang sa istorya Kung gusto ng Panginoon maghirap ang kanyang mga anak, pagsalusaluhan nyo yung sardinas, kahit mga kaputo lang na ganun. Magpasalamat ka na dyan, sana ganun ang ginawa ng Panginoon. Hindi po ganun ang Diyos. Pag nagpakain po ang Diyos, gusto niya yung tipong hinihimas mo na yung tiyan mo. Ayoko na po, Lord, tigas na Tigas na. Wala nang paglalagyan. Naranasan ko yun At talaga naman, di ba, pag ganun tayo, anong lagi mong sinasabi? Thank you, Lord. Di ba? Yun ang totoo nagpapasalamat. Amen and amen. So dito po makita natin, ano po yung significance sa pagpapakain ng Panginoong Hesukristo sa mga taong ito? Pinapakita niya po dito yung kanyang puso. Ang puso niya na magbigay, na magbigay, na magbigay. Hebrews 6:14. Surely blessing I will bless you, sabi ng Panginoon. And multiplying I will multiply you. Because God is in the business of blessing you. Wow, this is the gospel, mga kapatid. Hindi po nagbibigay ang Diyos and then babawiin niya sa'yo. Hindi po. When He gives, minumultiply pa po niya. Wala po sa business of subtraction and division ng Panginoon. Ang business po ng Diyos, He is in the ministry of addition and multiplication. Once again, Hebrews 6:14. Surely, sabi ng talata, I will bless you. Blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply you. So yung pagpapakain po niya sa 5,000 kalalakihan, ito po ay pagpapakita niya ng kanyang nananaganang biyaya in the spiritual and in the natural. Amen and amen. Samantala, dito naman po tayo makita natin, na makalipas po ng mga pangyayaring ito, dito naman tayo sa Matthew 14:22 till 27, ay sinabihan po ng ating Panginoon Hesukristo, ang mga disipulo niya, mauna na kayong tumawid sa kabilang pampang. So tatawid sila dito ng dagat. Samantala ang Panginoon Hesukristo po ay nagpaiwan at siya po ay umakyat ng bundok na nalangin mag-isa. Ngayon, meron pong matututuhan tayo magandang kapahayagan dito mula sa kasaysayang ito. Kasi yung pagpapakain po ng 5,000 at saka po yung pagbagtas po ng mga disipulo, bago po sila makatawid ng pampang, sila po ay nasa dagat na kung saan ay naglakad po ang Panginoon Jesus sa tubig
magkadikit po na pangyayari po ito. Ngayon, alamin natin, ano yung significance nito sa ating buhay at sa buhay ng mga disipulo ng mga panahong yon. So, sundan po natin ang istorya. Matthew 14:22 till 27 naman po tayo. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone doon sa mountain. So, ang picture po dito, makikita niyo, yung kanyang mga alagad ay tumatawid na po papunta sa kabilang pampang. So, tumatawid sila ng dagat. But the boat was now in the middle of the sea. So, tandaan niyo po in the middle of the sea. Nasa kalagitnaan po sila habang sila po ay binabagtas nila ang pagtawid sa pampang. Tossed by the waves, for the wind was contrary. Sundan po natin, Now, in the fourth watch of the night, what is the fourth watch of the night? Marahil nakikita niyo po at naririnig niyo yung mga katagang fourth watch. Pag sinabing fourth watch, ito po yung pinakamadilim na panahon ng madaling araw or gabi. It's between 3 a.m. until 6 a.m. Ibang tipong napakadilim. Ako hindi ko pa naranasang maglayag ng ganong oras ng madaling araw. Ang dilim nun. Ngayon, ito po mga alagad ng Panginoon, karamihan sa kanila, of course, mga mangingisda, pero nahintatakutan po sila. Isipin mo, sanay sa dagat, pero ba't sila natakot? Alamin natin sa istorya. Now, in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. So habang naglalakad po ang Panginoon dito, nasaan po yung mga alagad? Nasaang bahagi po sila ng dagat? In the middle of the sea. Nasa gitna sila, pakatandaan niyo po ito, Verse 26, and when the disciples saw Jesus walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. Pambira mga alagad to, naniniwala pa sa multo. Verse 27, but immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." Alam niyo, nung binasa ko itong verse 27, napakabait ng Panginoon. Hindi po sila binuli. Kung ako to, sasabihin ko sana, gaganunin ko siguro yung mga disipulo. Yung mga pagtitripan ko lang. Pero hindi, ang ginawa ng Panginoon, sobrang bait ng Panginoon, no? Sandali, huwag kayong matakot, ako to. Agad-agad, sabi dito, But immediately, nakita niyo po yung word na yun? Para hindi na matakot yung mga alagad niya. Kung ako to, hindi. Gagawin ko talagang, gaganunin ko pa yan. But Jesus is so kind. But immediately, Jesus spoke to them. Ano sabi niya? Be of good cheer. It is I, do not be afraid. Hindi na po niya nilaro yung mga alagad niya. Ayaw niya, natatakot talaga tayo. Ang buti ng Panginoon, mga kapatid. Now, ano po itong mga pangyayari ito? Ano po ang significance po nito? The mighty acts of Christ according to Matthew 14:21 till 27. Of course, Jesus fed the 5,000. Pagkalipas po nito, pinakita po ng Panginoon dito yung kanyang abundant blessings and provision. And then, nung pinapunta niya sa pampang, tumawid kayo ng dagat, sabi niya, pinakita niya dito, Jesus walked on the sea. And then Jesus calmed the storm. Bakit po niya pinawi ang nagngangalit na bagyo? Para hindi na po matakot yung kanyang mga disipulo. And of course, He wanted them to be protected. Ganon po ang puso ng Panginoon. Jesus protected His disciples. Now, ano po yung mga significance sa mga bagay na ito? What's the significance of Jesus feeding the 5,000 men? Kung mapapatanong tayo, bakit nga ba inilagay ng Panginoon na kasaysayang ito? Mga kapatid, wala pong insignificant detail sa Biblia. Kung bakit po nakasulat yan, hindi para pampadami ng pahina. Ito po ay para meron tayong matutuhan, kapahayagan. So what's the significance of Jesus feeding the 5,000 men? This is the answer. This speaks of God's abundant provision both in the natural and in spiritual. Amen. So ipinapakita po sa atin ng Panginoon at pinapasinungalingan, kasi marami po mga relihiyon ngayon, sinasabi nila, na ang pagpo-provide daw po ng Diyos, tapos na sa panahon ni Jesus. No. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung nag-provide po siya noong araw sa kanyang mga alagad at mga tao, gagawin pa rin po niya still sa panahon natin sa ngayon. Yun po ang puso ng Diyos. Matthew 14:20 till 21. So they all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of the fragments that remained. In verse 21, now those who had eaten were about 5,000 men besides women and children. So yun po yung significance kung bakit po siya nagpakain. Para iparamdam po sa atin ang kanyang abundant provision and blessings. Ano naman po significance of Jesus walking on water?
Ang sagot po dito, this speaks of Jesus' authority and power that indeed, Jesus is above every circumstance and situation. Kung kayo po inahaharap sa anuman pong problema ng inyong mga buhay, why did Jesus walk on water? Because He is above every situation and circumstance sa buhay po ninyo. Anumang problema, meron po kayo. Jesus is above that circumstances. Amen. May problema kayo sa inyong mga anak, bahala po ang Diyos. Because Jesus is above that circumstance. May problema po kayo, may utang kayo, hindi nyo mabayaran. Ibigay natin sa Panginoon, Jesus is above that circumstance ng buhay ninyo. Amen. Yun po yung significance. Ibig sabihin, hindi lamang po siya naglakad sa tubig para ipakita, galing ko. Hindi po, may significance yun. At ang nakakatuwa po, bagaman nagugulat ka siguro na natatakot ka, ano nangyayari, Panginoon? Anong ginagawa ng Panginoon? Immediately sinasabi niya, huwag ka matakot, anak. Ako to. It is I. Amen. So pag nagpapakita po sa atin na himala ang Panginoon, huwag kayo nagugulat bilang mga mananampalataya. Masanay na po kayo. Dahil ito pong ating Diyos. He is above every circumstances. He is above every situation na meron po kayo sa ngayon. May problema kayo sa love life, bigay mo sa Panginoon. Walang problema sa Panginoon. He is above every circumstances. Amen. So yun po yung significance po nun. Matthew 6:48, then He saw them straining at rowing. Hirap na hirap po itong magsasagawa nitong kanyang mga alagad. For the wind was against them. Now about the fourth watch of the night, Jesus came to them walking on the sea and would have passed them by. Wow, ito po ang puso ng Panginoon para po sa atin. Amen and amen. So yun pong ibig sabihin, yun po yung significance. God wants you to see Him that He is above every circumstance and situation sa buhay mo. Pastor, imposible po kasi yung aking problema sa ngayon eh. Mas makapangyarihan po ang Diyos. Kasi kung mas matindi ang problema mo kinakaharap, bakit hindi mo kayang lumakad sa ibabaw ng tubig? Si Jesus lang po ang nakalakad sa ibabaw ng tubig. Pinapakita po sa atin, hindi po siya sa ilalim ng circumstance, but He is above every circumstance na ating pong pwedeng kaharapin sa ating mga buhay. Amen. So let's go back to our question. Paano magningning kapag nahaharap sa mga madidilim na sulok at pagsubok ng buhay? Balik-balikan po natin yung mga kasaysayang ito. Na kung saan nagpakain ng Panginoon, kung kayo po ay kinukulang sa panahon ito, bakit hindi natin balikan na noong mga panahon na hindi po kayo pinabayaan ng Panginoon, na nag-aana po kayo? Kapag meron po kayong mga problema kinakaharap, pinabayaan po kayo ng Panginoon? Hindi po. Amen? Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kakawalitan po dito ay maaari po natin babalik-balikan ang kasaysayan para tayo po ay hindi po pinanghihinaan ng ating kalooban. Now, meron po ako ipapakilala ng mga salita po sa atin. Anak, pwedeng bagong microphone. Thank you, Kuya Nat. Yan. Pag ang mga tao po kasi, kasama dito yung mga mananampalataya, dito ang gusto ko pang paalalahanan po tayo. Pangkaraniwan, ang mga tao, pag nahaharap po tayo sa problema ng ating mga buhay, ano pong lagi nating nilalapitan? Tayo po yung naghahanap ng mga pansamantalang pag-aaliw sa ating mga buhay. Naalala ko, noong panahon ng pandemya, of course, it's but natural for the unbelievers na kapag sila po yung natatakot, ano po ang usong-uso nung panahong yun? Nung panahon ng pandemya. Ano yung bagay na pumutok nung panahong yun? Nung sila po ay nahaharap sa pandemya. Dito sumikat yung Netflix. Di ba? Mga kapatid, at talaga naman ang mga tao po dahil hindi po tayo makalabas ng bahay, talagang naglaan sila ng budget nila for that subscription ng Netflix. Ano bang kalaban ng Netflix? Meron pa yata isa. Yung mga hindi magagandang palabas, Netflix naman eh. Yung magaganda, Netflix daw eh. Yung merong mas mababang subscription, mga hindi kagandahang pelikula, ang tawag daw doon ay Netflix. Mga pangit na palabas. Pero inaaliw pa rin nila yung mga sarili nila. Netflix. Now, ito po ang ginagawa ng mga tao. Now, ano po nagukuha natin kapag tayo po ay may mga problema? And then, we tend to, alam mo yun, dinadivert natin ating mga attention para tayo po ay ma-amuse, to be entertained. Pero sa totoo lang, pag tapos na yung palabas, o tapos na po yung
mga noontime show, bumabalik na yung lungkot na naman natin. Why? Ano pong tawag dito? Because we tend to amuse ourselves or be entertained. Pag sinabing amuse, di ba? Amusement, from the word amusement. Tingnan po natin yung definition ng word na amuse. To entertain or occupy in a light, playful, or pleasant manner. To appeal to the sense of humor of, and to divert the attention of so as to deceive. So sa totoo lang, kapag tayo po ay may mga problema and then naghahanap tayo ng mga Netflix, dinideceive lang natin yung mga sarili natin. Walang wisdom po talaga ito. But of course, no, mga kapatid sa mga nanonood, don't get me wrong, wala pong problema kapag tayo po ay nanonood ng television. Piliin natin yung ating pinapanood. Pero kung dyan po natin dinadivert yung ating attention at sasabihin mo, ito na lang yung aking way of entertaining myself para hindi ako malungkot. Alam nyo, you're deceiving yourself, sabi po nung definition. Because ano po napoprovide na sagot nito sa ating mga buhay? Pansamantalang kaaliwan. Why not, mga kapatid, ito po ang maganda, from the word amuse. Tanggalin natin yung word na A, ay yung letter A. Mag-muse na lang tayo. What to muse about? Pag sinabi nating muse, it's to ponder, to think about, to meditate. Nakita niyo po? So ang mga unbelievers, it's but natural for them to look for something para ma-amuse sila. Kasi wala silang idea about the Word of God. Pero ang nakakalungkot, maraming mananampalataya kung bakit po nabubuhay na mapait, malungkutin, hindi sila nagiging pagpapala sa ibang tao. It's because they adapt yung sistema ng mundo. Ay sabi po ng Bible, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind. So instead of amusing yourselves, tanggalin natin yung A. I-amuse natin yung ating mga sarili by the promises of God's Word. Amen. O, tingnan natin ang definition po ng word na muse. To become absorbed in thought especially, to think about something carefully and thoroughly. So we have a choice, mga kapatid. Now, Philippians chapter 4, verse 8 tells us, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble. Alam niyo po yung mga napapanood natin sa Netflix. Or Netflix man yan. Alam niyo, nung araw talaga mahilig ako sa mga fiction. Pero sa ngayon, sa totoo lang, nawalan na ako nahilig sa mga fiction. Fiction nga eh. Hindi naman totoo eh. Alam niyo, even po sabi ng Biblia, wag daw po tayong mag-ubos ng panahon sa mga bagay na walang katuturan. Kung gusto niyo magbasa, matuto, at busugin na inyong isipan yung istorya ng Biblia, marami pong adventures sa Biblia. Sabi mo muli po ng talata, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, muse on these things or meditate on these things. So tayo mga mananampalataya, instead, i-amuse natin ating mga sarili with the things na pansamantalang kaaliwan ang ibinibigay, you ask the Lord for wisdom. Why not muse yourselves with the truth of the message of the Bible? Find time. Kung hindi po kayo nagbabasa, join us sa ating Bible study. Nasa atin pong desisyon. Pastor, wala akong heart dyan eh. Tinatamad ako. You pray about it. Pag-pray po natin. Ako rin minsan may mga pagkakataon, tinatamad ako. Pero Lord, ayoko na pong bumalik doon sa dating buhay ko. Yung mga pansamantalang kaaliwan, nonsense po yun. Now, ito pong nangyayari sa maraming tao sa ngayon. Nananagumpay sa buhay because they muse about the goodness of God. So, nasa sa atin po ang choice. Amen? So, ang buti ng Panginoon, you have a choice to be amused or to be mused. Ako, mas gusto kong i-muse ang sarili ko. And I praise God, I thank you, everyone, kasi kasama ko every Tuesday night for the Bible study. Pansinin niyo po yung mga taong nagba-Bible study, iba po ang galaw niyan. Masayahin yan. Kaysa po sa mga taong wala pong panahon para magbasa ng salita ng Panginoon. Now, tingnan po natin balikan natin yung istorya natin kanina. Aalamin natin, bakit itong mga alagad na ito, kasama ang Panginoon day and night, night and day. Pero nung naglakad sa ibabaw ng tubig ang Panginoon Hesukristo, sila pa natakot, sabi, umuumu. Bakit ganun? Alam niyo, may sagot po dito ang Bible. Marami mga Kristiyano sa ngayon, pag dumarating ang problema na mabilis po silang bumibitaw
sa mga pangako ng Diyos. Alamin natin, kagaya ng mga alagad. You know why? Because most of the time, ina-amuse lamang po nila yung kanilang mga sarili. Mga palabas sa television, palabas sa sinihan. Paano pag wala na po ito? Wala na, tapos na buhay mo. Ganon din po ang nangyari sa mga alagad. They are so occupied with things na walang kabuluhan. Hindi nila pinaglagakan ng panahon yung mga dapat na pinaglalagakan at pinag-uusapan. Alam niyo, nakakalungkot po. Marami po mananampalataya sa ngayon ang bumibigay sa buhay. You know why? Yung mga bagay na sabi ng Biblia, huwag niyong kakalimutan. Yun ang kinakalimutan. Yung mga bagay na dapat kalimutan, yun naman ang tinatandaan. Baliktad. Pansin niyo? Ganun din tayo minsan, di ba? Sabi ng Panginoon, huwag niyong kakalimutan ang aking kabutihan. Nakakaligtaan natin. Pero yung mga problema, sabi ng Panginoon, kalimutan mo na ang mga problema mo. Yun ang lagi natin tinatandaan. At kabisado mo pa. Kaya natin paulit-ulitin. Di ba, mga kapatid? Pero mga kapatid, I praise God. Alam natin, nagbubukas na po ang ating mga kaluluwa. It's about time for a change. Amen. So tingnan po natin, balikan natin yung kasaysayan. Bakit sila natakot nung nakita nila ang Panginoon? At sabi nila, naku, multo. Bakit nagkagano yung mga alagad? And yet, kasama nila ang Panginoon, day and night, night and day. Now, let's go back to Mark naman tayo. Dito tayo sa account ni Mark. Anong naglakad po ang Panginoon sa ibabaw ng tubig. Mark chapter 6, verses 49 till 51. And when they saw Jesus walking on the sea, they supposed it was a ghost and cried out, for they all saw him and were troubled. Nung nakita nila si Jesus, na-trouble pa sila. They felt troubled. They worried. Dapat hindi, But immediately, Jesus talked with them and said to them, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Verse 51, then he went up into the boat to them, and the wind ceased, and they were greatly amazed in themselves beyond measure and marveled. Now, tingnan po natin, Bakit bigla silang natakot? Alam niyo kung ano ang dahilan? Ito yung sagot. Verse 52 ng Mark chapter 6. For they had not understood about the loaves because their heart was hardened. Sa KJV, King James Version. For they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Alam niyo yung sagot? Ito yung sagot. Kung bakit sila natakot nung nakita nila si Jesus naglalakad sa tubig. Nakaligtaan po nila kaagad yung nangyaring himalang ginawa ng Panginoon sa pagpapakain sa 5,000. Madalas po maraming mananampalataya sa ganun. Nakakalimutan natin yung mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Wala tayong nabasang account na habang sila po ay inutusan ng Panginoon na pumunta sa kabilang ibayo, wala silang pinagkukwentuhan about what just happened nung nagpakain sa 5,000 katao ang Panginoon. Wala tayong nabasa. Sana man lang, pinag-usapan nila Pedro, grabe yung ginawa ng Panginoon. Walang kagaya. Kaya, sa 5 tinapay at 2 maliliit na isda na pakain ng Panginoon, ang 5,000 katao, wala po silang ganong usapan. They ignored it. Hindi nila pinag-usapan. Alam nyo, sana man lang ito yung binigyan nila ng panahon ng pag-usapan. Eh, ang problema, hindi po nila binigyan ng panahon. Parang they took it for granted. Alam niyo ba, pag ang mga himala po nangyayari sa buhay natin, yung mga kabutihan ng Diyos sa ginagawa sa atin, hindi natin inaalala, that could lead to hardening of our hearts. Tumitigas ang puso natin. Ibang tipong, ang dami ng pagpapalang ginagawa sa ng Panginoon, pero parang wala lang. Hindi ka na naapektuhan. Alam niyo po sa amin, by the grace of God, nung nagpakita po ang Panginoon na kapahayan ng kanyang biyaya, kahit po minsan yung pagbili lamang namin ng mga bigas, na iniluto namin. Of course, hindi naman kami kumakain ng bigas, pag niluluto na namin. Na-appreciate namin, sabi namin, ang sarap ng bigas na ito. Yung mga maliliit na bagay, na-appreciate mo pa. Pero kapag yung mga taong matitigas na ang puso, kasi ang dami dumaan sa kanya mga buhay, hindi niya pinansin. Pansinin niyo po, ito yung mga taong mapapait sa buhay, ungrateful, hindi po sila masaya sa kanilang buhay. And this happened to the disciples. Pero sa kabila po nito, sabi ng Panginoon sa kanila, narito ako. Huwag kayong matakot. Now, balikan po natin itong kasaysayang ito. So mga kapatid, I would like to encourage you kapag may mga dumadaan po kayo sa mga madidilim na sulok ng iyong mga buhay o nasa gitna kayo ng pagsubok, you go back dun sa mga istorya ng mga pagliligtas ng Panginoon sa atin. Huwag niyo pong iti-take for granted yung mga bagay na yun.
para hindi po tumigas ang ating mga puso. But rather, be grateful, be thankful to the Lord. Ang sarap balik-balikan ng mga alaala. Amen. Kami po sa ngayon, still, binabalikan po natin ang magandang alaala nung Papuri 25. I believe ganun din si Kuya Albert. Kasi sabi niya, it's a life-changing experience. Kami rin po. Ang dami natin mga alaala na dapat balik-balikan. Para pag dumating po yung mga problema, hindi tayo nagugulumihan, hindi ka natatakot. Halimbawa, nung panahon bigla ka nawalan ng pera, iisipin mo, hindi, dati nga wala din akong pera, hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon. So meron kang binabalik-balikan na mabubuting karanasan. Amen. Amen, mga kapatid? Para maiwasan po natin na tayo po umiidad na pumapait, hindi thankful, hindi grateful. Sabi nga nila sa wikang Espanyol ba to? Ingrato. Hindi tayo naging ingrato. Kasi meron kami dating mga pusa. 4. Yung isa doon, ingrato. Hindi ko maintindihan ba't ganun yung ugali ng pusang yun eh. Pati pala mga pusa, iba-iba rin ang ugali. Yung iba naman, kahit hindi mo pinapakain, talaga naman napakalambing sa'yo. Ang tendency mo bilang amo, pinapakain mo yung taong yun. Pero ang Panginoon po baliktad. Kahit po ingrato tayo sa Kanya still, ang Kanya pong biyaya ay nag-uumapaw. And His goodness will lead us to repentance. So it's about time mga kapatid. Huwag natin gaya yung mga disipulong ito. For they considered not the miracle of the loaves. Bagaman, katatapos na pangyayari, ang bilis nakalimot. Kapag tayo po, meron mga ginagawang mabubuti ang Panginoon sa atin, huwag kayong mabilis makalimot. Palalahanan niyo po at ikwento niyo pa po yan sa inyong mga kamag-anakan bilang deklarasyon ng kabutihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Amen? Dapat marami tayong ganong kwento. Hindi yung marami tayong kwento ng kapaitan. Yung mga kapaitan, burahin nyo na yun. Yung mga magagandang bahay, ikalat natin. Ito yung mabuting bagay, ikalat natin. Okay, bago po tayo matapos, ito pa tayo. Magandang bagay po ito. Now, John chapter 6 verse 21. Nang ang Panginoon po ay naglakad sa ibabaw ng tubig, ang maganda pong attitude naman dito ng mga disipulo, nung sila po nasa gitna ng problema, remember, in the middle of the sea, doon na po yung boisterous wind, nararamdaman na po nila Pedro ng mga alagad. Hirap na hirap silang sumagwan. Kasi nga po, kontra sila doon sa flow ng alon. So talagang lumalaban. Ngayon, siguro takot na takot itong mga to, pero hindi nila pinag-uusapan yung katatapos lang ng miracle. Sabi ng Panginoon sa kanila, kayo ay tatawid sa kabilang pampang. Pag sinabihan kayo ng Panginoon na tatawid kayo, huwag kayong matakot. Ibig sabihin, mabubuhay kayo. Pero yung mga taong ito, yung mga alagad na ito, natakot. So ngayon, ang ginawa ng Panginoon, nagpakita siya. Habang nasa gitna po ng karagatan itong mga alagad niya, nagpakita siya naglalakad sa tubig. Now, ano po ginawa ng mga disipulo? Then they willingly received Jesus into the boat and immediately the boat was at the land where they were going. Nakuha niyo po iyon? Nasaan po nagpakita ang Panginoong Jesus? Di ba nasa gitna yung mga alagad? Now, nakita niyo po dito, when they willingly received Jesus, nag-step in na po si Jesus sa kanilang boat. Tingnan niyo po yung talatang ito. Pwede nating tawaging magic. When they willingly received Jesus into the boat, and take note of the word immediately. Nasa gitna po sila ng dagat, ha? And immediately the boat was at the land where they were going. Pagtapak po ni Jesus dun sa boat, boom, siguro magic, nandun na sila sa pampang. Nakuha niyo yung verse? Parang magic, ano? So ano pong kapahayagan dito? Marahil kayo po ay nasa gitna ng problema, nasa madidilim na sulok ng inyong mga buhay. Sabi mo, Lord, ang tagal ko na sa problemang ito. Alam niyo kung bakit? Kasi maaring hindi ka grateful sa mga ginawa ng Panginoon sa iyo. Nakalimutan mo na yung mga himalang ginawa ng Panginoon sa iyo. Why not this time? Let Jesus step into your boat. Papasukin mo siya sa iyong bangka, sa iyong sitwasyon, para hindi ka na magtagal sa problema mo. At kapag pinapasok mo ang Panginoon sa iyong sitwasyon, dito po ang nangyari dito, the boat transcended time and space. Nasa gitna sila ng dagat eh. Mga kapatid, wala pang insignificant detail sa Biblia. Sana hindi ganito ang pagkakasulat nito kung dahan-dahan sila nakarating sa pampang. But hindi po eh. When Jesus stepped into their boats, naranasan po nila, sila mga alagad, the boat transcended time and space. Boom, automatic. They were in the land they were going. See, mga kapatid? So para hindi na po kayo tumagal sa problema ninyo,
Why not invite Jesus to your situation? Because He is above every situation and circumstances sa buhay natin. Wow! So yun ang kapahayagan. Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Pag may problema po tayo, huwag nyo nang patagalin. Huwag nyo nang patagalin. Wala po kayo magagawa. Invite Jesus to your situation. Pag pumasok po ang Panginoon dyan, definitely, agad-agad nasa pampang po kayo. Pwede ba natin basahin ng sabay-sabay? Itong John 6:21. 1, 2, 3. Then they willingly received Jesus into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. Ganong kabilis kumilos ang Panginoon. When you invite Him to your situation. Wow! Now, kapag ito po yung nangyari, nakita mo, biglang bumilis ang pag-resolve na yung mga problema, imarka nyo yun sa inyong mga journals. Ako po, may journal ako. Nakita ko si Brother Gio, may journal din. Maganda po yun. Pag kayo po nahaharap sa mga problema, balik-balikan nyo yung mga ginawa ng Panginoon po sa inyo. Huwag kayong tumitingin lang mag-isang ganun at kumakanta kayo ng malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Pag ganun po ginagawa ninyo, naku po, idle moment po yung pwede kayong paglaruan ng Diablo. Pero kapag binabalik-balikan mo yung mga notes mo, nakita mo, anong panahon yun, niligtas ako ng Panginoon. Nung panahon ito, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi ka magiging grumpy. Hindi ka magiging ingrato because magiging thankful ka. Lord, thank you. Nire-reminisce mo ang pagkilos ng Panginoon sa iyo. Kaya po yung topic natin for today, forget not God's goodness, faithfulness, and love. At kapag nangyari po yun, tayo po yung nagkakaedad na punong-puno ng buhay, punong-puno ng kagalakan. Makikita po ng mga tao sa iyo, aba, 60 anyos ka na, mukha ka lang 40. O 60 anyos ka na, mukha ka lang 59. Diba? Bakit? Kasi po, nagmamanifest po sa buhay mo ang kabutihan, ang pag-ibig at katapatan ng Diyos. Amen? Amen. So dito na po tayo, bilang pagtatapos, let's go back to ating question. Paano magningning kapag nahaharap sa mga madidilim na sulok at pagsubok ng buhay? This is our solution for today. When your mind is occupied with God's faithfulness, God's goodness, and God's love, there will be no space for fears and worries. Amen. Why? Because your mind is occupied with God's faithfulness, God's goodness, God's love. Wala na pong puwang utak nyo para kayo po ay matakot at mag-alala pa. Amen and amen. So, once again, church, forget not God's goodness, faithfulness, and love. Ito po yung susi. Para as individual, tayo po mga mananampalataya, tingnan nyo na yung mga katabi nyo, iedad tayo na punong-puno ng kagalakan. At maganda rin po epekto yon sa ating pamilya, sa ating churchmates, at syempre pa, magsisilbi po tayong testimonya sa mga taong wala pa kay Kristo. Hindi ka pa man nagsasalita, ikay ipagpapala na. Amen? Are you blessed, church? Amen. So mga kapatid, gusto ko po munang imbitahan itong ating mga nanonood sa atin online. Or kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, I would like to invite you to receive Christ as your Lord and personal Savior. Napakaganda po ng prinsipyo ng ating Diyos sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Kung gusto niyo po maranasan, at posible po talaga na kahit po umiidad na tayo, pero nararanasan natin ang buhay na punong-puno ng kagalakan, kahit may mga problema. Kapag nasa atin po ang banal na Espiritu ng Diyos, kapag tinanggap mo at kinikilala mo ang Panginoon si Kristo, magiging totoo po ang mga pinag-usapan natin sa umagang ito sa inyong mga buhay. So all you have to do, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, just pray this prayer with me. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So friend, please pray this prayer with me. Buksan po ninyo inyong mga labi. Kung meron man po ditong gusto tumanggap sa Panginoon, sundan lamang po ninyo ang panalangin po ito. Sabihin niyo po ito sa Panginoon. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Panginoong Jesus, ako po'y nananampalataya po sa inyo. At naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, inakin mo ng lahat ang mga kasalanan ko. Maraming salamat po sa iyong pagsunod sa Diyos Ama at sa iyong kamatayan, inihandog mo ang buhay na walang hanggan. Kaya naman po, O Diyos, tinatanggap ko po ang iyong kaloob na biyaya ng kaligtasan. Maraming salamat po dahil nananampalataya rin po ako ng
aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin yan, manampalataya po kayo po ay ligtas na. At mararanasan niyo po, kapag kayo po ay nagtuloy-tuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang buhay na puno-puno ng kagalakan. Bagaman, napakagulo po ng mundong ito, pero ang puso po natin ay nananagana sa kagalakan. Even though this world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and better. Amen. Amen. Tayo po tayo mga kapatid. At patuloy po natin awitin yung song natin kanina, God is good. Amen. Church, do you believe that God is good? Amen. Sige po, sabay-sabay natin awitin ang awitin. You're so good. God, you're so good. Amen. God, you're so good. You're so good. You're so good to me. Come on, church. Awitin po natin sa song ito. God, you're so good. Amen. Thank you, Father God. God, you're so good. You're so good. You're so good. Yes, Lord. To me. Minsan pa, mga kapatid. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to Mga kapatid, sa pagkakataon po ito, even po yung mga kaibigan natin or watching online, let's make a decision. Magandang decision po ito. Ito po yung napakasimpleng, actually, this is not a secret anymore. Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin. Isipin po natin yung mga bagay, sabi na Philippians 4 verse 8. Think of things na praiseworthy, magagandang report, magagandang bagay, and meditate on these things. Dito po natin bigyan ng panahon na ating mga buhay. Para tayo po ay umiidad ng punong-puno ng pag-asa. Kasi po ang mga tao sa mundo, wala na po silang pag-asa. Ngayon, pag sila po tumingin po sa atin, sa ating mga mukha, gagamitin po ng Diyos yun para makita nila na meron pa rin palang pag-asa sa madilim na mundong ito. At pag tinanong po tayo, anong sikreto meron ka? Anong sasabihin natin? Dahil mabuti ang aking Diyos. And He is so good to me. Pag narinig po ng mga tao yan sa mundo, sabihin nila, gusto ko rin maging Diyos ang Diyos na sinasamba mo. Pero kapag nakita po sa atin, sabi mo Christian ka pero wala nakikitang bakas ng pagiging mananampalataya, tinutulak po natin ang ibang mga tao papalayo sa Diyos. Ayaw po natin mangyari yun. Kaya po tayo umaattend ng church, hindi para magparami lang. Gusto natin maraming maligtas. At higit sa lahat, matagpuan po nila ang katotohanan na sadyang napakabuti at mapagmahal at tapat ang Diyos. At ito po ang gawin po natin dalangin, magkaroon po ng kapahayagan sa ating mga sarili. At dalangin ko rin po, mga kapatid, gawin po natin, ito sa alang-alang po natin, kung much better po, meron tayong mga sariling journals, ilagay po natin, itala po natin yung kabutihan na ginawa sa atin ng Panginoon. Lagyan mo ng date. Ganito ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay para pwede nating balik-balikan. Kapag kayo po'y nadadown, nalulungkot, o meron pong nangaaway po sa inyo, you go back to your notes, makita at mabalik-balikan po ninyo kung ano po yung mga pagdiligtas na ginawa sa inyo ng Diyos. And then, mapapaawit ka that, God, you are so good. Let's pray. Gusto ko po kayo ipag-pray. Panginoon, maraming salamat. Indeed, you are so good. Salamat po sa mensahe mo ibinigay sa amin. That indeed, kinakailangan po namin alalahanin at hindi po namin dapat kinakaligtaan ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan at ang iyong sakdal na pagmamahal po sa amin. At kung makakatulong po sa amin, O Diyos, magkakaroon po kami ng aming mga journals, Lord. Itatala po namin, mga markahan namin sa aming mga notebooks, ang mga panahon na talaga namang kamangha-mangha, Panginoon, ang iyong mga ginagawa. Nang sa gayon, hindi po namin ito makakaligtaan. At kapag gagawin po namin ito, O Diyos,
unti-unti po namin makakaligtaan ng mga masasamang bagay na inihahatid sa amin ng kalaban. Dahil Panginoon, kapag ang aming isipan po ay occupied ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong katapatan, wala na pong espasyo pa para sa takot at pangamba at mga pag-aalala sa buhay. Salamat, O Diyos, na tinuturuan mo kami maging praktikal at the same time, Lord, maging spiritual sa lakad namin sa buhay na ito. Bagaman ang mundo pong ito ay papadilim ng papadilim, pero ang buhay po namin bilang mga anak mo ay lalong lumiliwanag. Kaya naman, Panginoon, salamat po sa kapahayagan ito. Dalayan ko rin po sa bawat isa pong narito sa aming church. Magliwanag po ang mensaheng ito. Hindi lamang po ito matapos sa aming pananambahan. Pagkus, Panginoon, i-apply din po namin ito sa aming mga buhay. Sa ganang amin, Panginoon, wala kaming lakas. But we ask, Lord, ang iyong nananaga ng biyaya, ang siyang magtuturo at magmamanifest, Panginoon, sa amin para maranasan po namin ang iyong mga pangako. Kada bawat araw. Salamat sa iyo, O Diyos. Ang lahat, Panginoon, na aming papuri at pagpapasalamat ay idinudulog namin at inaangkin namin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi na Amen and Amen. Kaibigan, thank you for joining me today. See you next Sunday. Stay blessed. Napahan po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Yes, sige po. Tayo po ay manalangin para sa ating offering. Panginoon, salamat po, Ama, sa kakataon. Amen! We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that it is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.